Let's talk about Amanda Salvador Russo. Hello, Cruella! So, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, maraming thank you talaga ng bonggang-bongga. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! At ngayon, pag-uusapan naman natin, first time natin pag-uusapan, ang isang napakagandang newbie sa katauhan ni Miss Amanda Salvador Russo ng Pasay City. Representing ito ng Filipino community or Filipino society ng Pennsylvania. O, diba? Una ko siyang nakita sa pageant niya sa US ay talagang manghang-mangha na talaga ako sa kanyang kagandahan. Pero hindi ko pa siya pina-follow noon kasi feeling ko naman pang US lang yung pageant. Tapos may balak pala siyang pumunta dito sa Pilipinas to compete sa Miss Universe Philippines. Kaya simula noon talagang may something na potential at saka may something na tindig ng gustong-gusto ko sa kanya. Yung kilos beauty queen, ngiting beauty queen, mga ganong eksena. Dahil doon sa matangkad siya at saka maganda siya. No, hindi. Makikitaan mo kasi yung ang isang tao kung may potential at saka kung may tindig. Kasi meron namang sobrang ganda pero walang tindig tapos wala ring potential. Meron namang sobrang tangkad pero wala talagang potential. O, diba? So, si Amanda, nakikitaan ko talaga siya ng potential, tindig beauty queen, galaw beauty queen, ngiting beauty queen. Parang ganito. Charot. Joke lang. Ang layo, diba? O, diba? Pag-uusapan, serious tayong type. Si Amanda Russo talaga isa din yan sa advocate para i-encourage yung mga youth na to play sports, to get into sport. So, natuwa ako dun kasi alam naman ninyo na sporty people. Sporty people, mahilig ako sa basketball, sa volleyball, mahilig ako sa tennis, everything about sa sports I love sport. Aside from pageantry, sports ang pangalawang gusto ko. So, dahil isa sa mga advocate mga youth about to getting into sport, di masaya talaga ako ng bonggang-bongga kasi hello, di ba? Minsan lang yung mag-advocate ng isang beauty queen about sa sports, di ba? Yung iba kasi puro lang, ganda-ganda lang, mental health. Kaya natuwa talaga ako na ina-advocate niya yon. Ngayon, doon naman tayo sa mga kung ano nga ba ang hinahanap ni Kun An sa Miss Universe na maging queen niya. Siyempre, doon tayo sa hinahanap ni Kun An, hindi tayo yung hinahanap ng tao at hinahanap ng mga Pilipino na hindi naman nila alam kung ano talaga ang hinahanap ni Kun An. Siyempre, nagsasabi si Kun An talaga na matangkad, maganda, may mga ganung level. Tapos huwag nang i-push yung hindi masyado. Charot lang. Si Amanda kasi, nung una ko siyang makita sa mga pictures and mga videos, parang ang gaan-gaan niya tingnan. Parang ang gaan niya sa paningin. Parang pag makikita mo siya, ay buo ang araw mo. Hindi kasi nga, dahil yung beauty niya alone is nakaka-inspire na sa'yo na maging maganda ang buhay natin. Parang ganon. Kasi I don't know hindi ko pa siya nami-meet, pero may ganon siyang vibe sa akin. Parang wala akong masamang tinapay sa kanya. Ang aliwalas ng aura, parang may ring light lang. Pag gumiti siya, napapangiti ka rin. Parang nakakahawa. Ganon yung dating niya sa akin. Hindi ko alam. Kasi nung una ko siyang nakita, ganon talaga. Tapos nung sumali na sa Miss Universe Philippines, ganon pa rin yung aura niya na ibinibigay. I don't know sa inyo guys pero opinion ko lang naman ito. So, syempre hindi naman dahil maganda ang aura niya at maganda siya at matangkad siya
pasado na siya as Miss Universe Philippines. Syempre, magdidwell naman tayo doon sa hinahanap ng Miss Universe kung may kung body nga ba, kung ano. Kung sa bagay, yung body, parang hindi naman sila ngayon, super inclusive na ngayon ng Miss Universe. So, nagpatanggap naman sila ng plus size. Kung beauty, ang beauty naman ay very subjective. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. So, yung beauty niya, ito yung captivating. Talagang, mapapangiti ka rin pag gumingiti siya. Maaliwalas ang ganda, magaan tingnan. Walang masyadong problema sa anggulo. Charot lang. Kahit anong eksena niya, lalong-lalo na sa mga video ha, grabe talaga. Ang ganda-ganda niya talaga sa mga ambush video. Ambush video, tama ba ang pinagsasabi ko? Natutuwa ako. Parang nasa kanya na nga yung 5Bs, di ba? Alam niyo ba yung 5Bs? Yung body niya, yung matangkad, yung sexy, yung very typical type na hinahanap ng mga Pinoy, sa kanya na hinahanap dati. Yung beauty na meron siya, kung pang beauty queen ba yung beauty niya, or pang artista lang, or pang model, nandun ang beauty niya, kaya yung ino-offer ng beauty niya, pwede siya sa lahat ng pageant, to be honest ha. Kung maligwak nga siya dito sa Miss Universe Philippines, ipupush ko talaga to sa Miss Earth o kaya sa Miss World. Di ba? Pwede din siya sa Binibini, pero mas better siya sa Miss World o kaya Miss Earth kasi merong brain. Di ba? Alam niyo naman sa Miss Earth, brainy ang mga girls doon. Pag hindi ka brainy, umalis ka, hindi ka mananalo. Charot lang. Ayan, I like her when it comes sa mga interview. Very genuine, very authentic. So, I don't know kung ma-meet ko siya in person, kung ganun pa rin yung feel ko. But looking forward ako na ma-meet talaga si Miss Amanda Rosa ng Pasay. Grabe. Looking forward talaga ako dyan. Kasi nahihiwagaan ako sa beauty niya, nahihiwagaan ako sa personality. Kung ano ba siya, kung mabait ba siya, kung ganito ba siya sa mga fans. Kasi normally ng mga nanalong queen sa Miss Universe Philippines ay very engaging sa fans at very mabait, very kind. So, hopefully, ganun siya. So, ang isang B pa na gusto ko sa kanya, nakikita ko lang sa video ha, sa mga videos na nakikita ko, very bubbly personality. Yeah. Sa mga nakikita ko sa mga kumukuha sa kanya ng mga video, parang ang bubbly-bubbly ng personality niya. Kaya gustong-gusto ko makita yung ganung girl, yung hindi yung super fierce ka na lang all the time. Nakakaloka yung super fierce all the time. Parang nababothered ako. Charot lang. Pero ang kanyang pasarela, okay na. So, ipinakita niya sa Hello Glow, okay yun sa akin. Pero hindi perfect, hindi kabog. But okay. Room for improvement, madami. Maraming eksena, so kailangan niya mag-train. Malayo pa naman yung pageant. But for me, okay na yung ipinakita niya. Nakikita ko na lumalaban siya eh. Nakikita ko na hindi din siya nagpapaiwan doon sa mga veterana. When it comes doon sa com skills nga, yung tinatawag ko sa inyo, hindi pa huhuli yung lola nyo. Ang galing niya magsalita. Sabi ko nga kanina, very authentic siya magsalita at talagang nararamdaman mo sa puso mo. So, yun yung mga hinahanap. Ano naman yun eh, given naman yun kasi lumaking states, di ba? Pero siyempre, kahit na yung iba nga lumaking state tapos wala namang kakwenta-kwenta yung laman ng mga sinasabi. Pero siya, meron talaga, may laman, may sustansya ang mga sinasabi niya when it comes na pag tinatanong siya ng mga bagay-bagay at kung ano man about sa personal niya or about sa nangyayari sa mundo. May laman yung mga sinasabi niya. That's why na I'm so excited na may mga ganito tayong mga kandidata na newbie kasi eto yung mga beauty queen na pwede tayong ilaban sa international pageant ha. Kahit anong mga ano yan ha. Kahit anong international pageant. Kasi ilalaban mo to yung ganitong mukha. Yung ganito katangkad. Yung ganitong may potential. Yung malaki ang potential. Yung ganito yung tindig. At nakita, may picture ako. Magkasama-sama silang mga frontrunners. Super stand out. Super stand out talaga siya. Iniisip ko talaga na Chelsea manalo ba ito ng 2024 kasi ganun din yung nararamdaman ko nung kay Chelsea ganun talaga. Kahit tanongin niyo sa RJ, sa Amanda Russo talaga yung unang kong tinanong sa kanya, kamusta ba si girl? RJ Ignacio, kamusta ba si girl? Mabait ba? Nice ba siya? Kind ba siya? Ganun kasi ako kasi mas malaki ang advantage ng isang girl
kung maganda ang personality, kung kind yung girl, at marunong makipaghalubilo, mahirong makipag-usap sa mga fans. Yun talaga yung malaki yung ano. Kasi kayang matutunan ang pasarela, kayang matutunan kung paano sumagot ng tama, kayang matutunan kung ano pa dapat yung mga technicalities about sa pageant. Kaya yan matutunan. Pero yung ganda, talino, at saka yung personality, at saka yung ugali, hindi yun natutunan. At yun yung nakikita ko na meron na agad si Amanda Russo. Yung beauty, yung utak, at saka yung ugali. Sana, 'di ba? Syempre lahat naman ng mga girls may mga mababait din naman 'yan, pero I'm so happy talaga na makitaan ka na ganitong mga newbies like Amanda Salvador Russo, 'di ba? So yung bilang fan ng beauty pageant, ay talagang napapaano yung puso mo. Uy, may mga potential tayong beauty queen na pwedeng lumaban kung hindi man ngayon sa mga susunod na mga taon. Di ba? So, ayun guys, ano ang masasabi ninyo kay Miss Pasay, Amanda Russo, di ba? Kung anong mga ba ang kaya niya, makuha ba nga niya ang corona sa Miss Universe Philippines? Ang piece of advice ko lang kay Miss Pasay, be kind, relax, huwag mo stress sa mga ganap sa Miss Universe Philippines kasi nakaka-drain to ng utak. So, kailangang i-relax ang sarili, i-enjoy ang sisterhood. Kasi yun talaga yung pinakamagandang take out niya dito. Yung sisterhood, friendship sa mga girls, at saka so far kasi sa nakikita ko sa kanya, isa talaga siya sa mga favorites ng Miss Universe Philippines. So, nararamdaman ko lang, I don't know sa reception sa iba, pero so far isa siya sa mga favorites ng sponsor ng org. Yan. At saka gustuhin talaga siya ng sponsors kasi nga beautiful, nakakaloka. So ano guys, ano yung masasabi? No harm comment ha. Sa comment section, comment down below lang kayo ng inyong ng inyong mga opinion, mga views and opinion about Amanda Russo. Kung ano dapat niyang i-improve, kung ano ang dapat niyang gawin sa kompetisyon, kung paano niya maliligwak yung mga frontrunner na ito na malalakas, na mga sikat, na may mga materyales, may mga makinarya. So, yun, comment down below kayo para at least makatulong naman tayo sa kanya. Kung hindi man siya manalo for today's video, malay mo susunod na mga taon, siya na ang makukoronahan. O diba, pero manifest tayo na lumaban siya ng bongga at maiuwi niya na ngayon ang corona ngayong 2025. I think so. Nararamdaman ko kasi na iba siya. May kakaiba sa kanya. May something akong nakikita na iba sa kanya. Hopefully, hindi yun magbabago pag ma-meet ko siya. Ay, nako. Diba? Kasi minsan kasi, may mga beauty queen akong grabe yung simpatya ko at saka yung ano ba tawag doon? Yung paghanga ko. Tapos biglang pag nag-meet, parang, ano yun? May mga ganon, ha? Ayun, I love you sa mga beauty queen dito sa Miss Universe Philippines at saka sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. This has been Gaisel Ortega. Paalam!